sa most common questions na nakukuha ko every time na nag-ride ako, or let's say every Sunday tambay sa CCP, or let's say nakita nila akong nagmamaneho, is kung ano yung gearing combination ko. So for today, pag-uusapan natin yan. I-simplify ko lang yung definition in layman's term para hindi na siya mahirap intindihin. Ta-translate na lang siya from the internet para mabilis maintindihan. Going back to the topic, ano ba yung gear ratio or gearing combination? So, ayon sa Wikipedia, ito sa Wikipedia, hindi ko sure kung makikita siya. Yeah. So, gear trait or gear set is a machine element of a mechanical system formed by mounting two or more gears in a frame, such as the input and output gears. So, medyo, di ba, complicated siya. So, explain ko na lang siya ng mas madali. So, basically, ito yung combination ng input gear at output gear. Input gear, yun yung pinion natin, yung nakita nyo sa engine side, yung maliit na gear. And then yung output gear naman is yung nasa axle or nasa gulong, which is yung malaki. So, paano ba natin makukuha yung gearing ratio natin? So, madali lang naman yan. I-divide mo lang yung total number of teeth nung sprocket over doon sa pinion. So, gagamitin ko na lang example is yung gearing combination ko, which is 854. And then magko-focus tayo sa big chain. Kasi meron sa scooter sa ped natin merong small tsaka big chain. So, hindi pa ako nakatry ng small chain actually. Puro big chain. Pero nakapag-try na ako ng iba't ibang gearing sa big chain. So, doon tayo magko-focus. So, currently, ang gamit ko is 854, diba? So, 54 teeth divided by 8, which is yung pinion. So, dito nakalagay, ayan, 6.75. Ano ba yung 6.75? Ang magiging ratio nito is 6.75 is to 1. So, meaning nun, 6.75 rotation ng pinion bago maka 1 full rotation yung sprocket natin. Mind you again, sa mga peds pala, meron tayong 6, 7, 8, tsaka 9 na pinion. Sprocket naman, ang alam ko pinakamababa is 32, 38, ano ba? 44, 54, tsaka 64. Yan lang yung alam ko. Hindi ko sure kung meron pa mas maliit or meron pa mas malaki. So, isa pa sa questions madalas ko na natatanggap is, ano ba yung best gearing sa scooters natin? Yung tanong na yun actually medyo komplikado yun. Kasi, nagdidepende to sa maraming factors. Unang-una, yung weight ng rider. Pangalawa, yung driving habits. Pangatlo is yung kung saan siya madalas nag-ride or ano yung purpose niya sa ride, diba? Kasi iba yung gearing sa patag, iba yung gearing sa may paahon. Meron ding gearing na balance, alam mo yun. Pwede sa ahon, pwede sa patag. Depende actually sa gusto mo yan. Kung gusto mo mag-top speed or gusto mo malakas yung torque or arangkada. Bali yung sa akin kasi gearing ko is ano siya, gitna. Kasi para sa yung 654 puro arangkada yan. Walang dulo yan, walang top speed. Kumbaga sa kotse para ka na first gear, or sa motor para ka na first gear. So sobrang lakas ng torque niyan kapag 654 na ako dati. From stop, pag pinihit mo yan, pag nagkamali ka ng pihit, pwede umangat yung harap mo kasi sobrang lakas ng torque niyan eh. Sobrang lakas arangkada niyan. Pag nagkamali ka ng balance, pwede ka ma-off balance. And then 754, ito yung medyo bawas ng konti arangkada, pero malakas pa din. And then may dagdag sa konting dulo. So ito normally yung ginagamit ng karamihan kasi ito yung isa sa balance ng arangkada. And then yung sa akin naman is balance siya ng dulo or top speed. Ito talaga hindi naman sa sobrang patay yung arangkada niya. Pero kung mabigat ka, kailangan mo talaga ipadjak ng konti pag under ka from stop kasi
medyo hirap siya. Kumbaga sa kotse para ka or sa motor para ka nagsimula ng third gear. So kailangan mo talaga i-build yung momentum bago ka maka top speed. Ang maganda lang dito, gitna hanggang dulo, maganda na yung response ng throttle niya. Pero huwag niyo asahan sa sa mabagal sa traffic, slow moving traffic, or let's say paahon tapos naka-stop ka, medyo mahihirapan yan. Unless sobrang gaang mo, like payat ka, di ba? Mga 50-60 kilos ka lang, kayang-kaya ka niya kahit paahon. Pero tulad ko, na pag naka full gear ako, siguro mabato ka ng 120 kilos. So talagang, kailangan talaga ito ng buwelo pag may paahon. Then minor lang yung paahon nito kasi pag sobrang tarik, hindi kakayanin. I-share ko na rin sa inyo yung ginagamit ko na calculator. Actually, may ginagamit akong calculator dito. So yung ginagamit ko na calculator dito is sa website siya, Top Speed and Gear Ratio Calculator. Yeah, disclaimer lang, yung flash ko dito, ano lang yan, siguro dito ako i-flash yan, sa part na yan. Calculator siya pero ito yung imperfect conditions. Tanggalin may ibang factors na makaka-apekto like wind drag, inclination ng kalsada, weight ng rider, and such. So ito ilalagay mo lang yung engine RPM niya, which is sa akin, ang engine RPM ko is 12,860. Based sa tachometer ko, yun yung maximum. Free load yan, kumbaga nakataas yung gulong. So pag nasa gulong ka na, pag nasa floor ka na, pwede pang bumaba yan. Pwede 11,000 o pwede 12,000. Depende sa sa situation. So bilang free load, sige lagay natin 12,860. Tapos makikita nyo yung motor sprocket. Motor sprocket is yung pinion. So gamit ko is 8 teeth. Tapos yung next naman dyan is yung sprocket, which is 54. Then yung tire height, dalawa lang naman yung alam kong tire height sa ped natin, or in diameter. Meron tayong 10 tsaka 11. 10 is yung mga 4-inch wheels, yung maliliit. So tulad sa akin. Then meron tayo ng mga Kalesa mags, yung mga 6.5. Yan yung mga 11-inch. So sa atin, lalagay natin is 10. Then nakita nyo, meron dito sa bandang baba lang, calculate speed. Yan. So makikita nyo, andyan yung top speed tsaka gear ratio. As mentioned earlier, di ba yung gear ratio ay 6.75:1. 6.75 is yun yung pinion na 6.75 times siyang iikot before maka full rotation yung gulong natin. So 56.69 yung pwede mong ma-reach yung top speed sa 854. Mind you again, ito yung in perfect condition. Maganda yung panahon, hindi mahangin, maganda yung kalsada, patag, mahaba, magaang yung rider or sakto lang yung weight ng rider, and then yung sakto yung tire pressure sa gulong natin. So gagawin lang natin ng pag ganyan, google mo lang yung speed, convert lang natin. So 56.69 mph to kph. Yan. So kita nyo yung result, 91.234 kph. So yun yung top speed na pwede mo ma-achieve dito sa 854 na gearing. Again, on a perfect condition. Ang top speed ko pa lang sa akin is 88 kph. Unfortunately, hindi ko siya na-record, hindi ko siya na-video, so wala akong mapakitang resibo sa inyo. Yung most recent ko lang kasi na record is 73. Kaso medyo kinapos na ako ng kalsada nun. And then medyo wala sa kondisyon yung ped ko nun. So alam mo yung madumi na yung filter, air filter. Actually factor din yung air filter kasi yung flow ng hangin nakaka-apekto rin sa performance. So mas malinis yung filter mo, mas maganda yung airflow, mas maganda yung performance. Malambot yung gulong ko that time. So alam natin pag malambot ang gulong, mas kapit yan sa asphalt or semento. Kaya nakaka-apekto rin to sa top speed
scooters natin. Tapos, of course, mabigat ako. 120 na full gear ako nun. So, may mga tools, may backpack pa ako nun. So, malaking factor talaga yon sa pag-achieve ng top speed. And then, i-consider mo rin yung wind drag. Since malaki akong tao, siguro 5'9" ako, tapos malapad. So, ramdam na ramdam mo yung hangin na humahampas sa'yo. So, yung pa lang, malakas siyang makabawas ng, ng top speed. Isasad ko yung link dun sa calculator. So, para magamit niyo siya. So, ayun lang naman, no? Sana nakatulong yung information sa pag-ayos yun ng gear niya. Ayun lang. Ride safe.